Inanyayaan po na lahat tayo po tumayo at sama-sama po tayo umawi para sa ating Panginoon. Awitin mo natin ang ating opening song sa Sanctuary. Para papurihan ka, Panginoon Lord, para makinig ng mga salita mo, Panginoon Lord, kami sama-sama dumadalangin dito, Panginoon Lord, na niadalangin namin ng mga iba pa po, mga members na papunta pamingatan po sa sila, Panginoon Lord, ipaalala mo po sa kanila na ito pong araw na ito ay para sa iyo, Panginoon Lord. Itong araw na ito ay para sa iyo, para magsamba sa iyo, Panginoon, para makinig ng salita mo, Panginoon Lord. Ito pong aming sambahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po tayo simula sa ating gawain na tayo po magbabasa ngayon ng ating scripture reading. And dito po sa Psalm 101, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People forever worship time. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah.
You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good.
Pagpapalo natin na ating Panginoon. Ay po ay dumako sa panalangin. Pwede na po kayong maupo habang tayo po ay aming Ama, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba na ikaw lamang karapat-dapat na tumanggap, sapagkat ikaw ay dakila, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagmahal, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Sa umaga po ito, ikaw ay aming sasambahin, at sa umaga rin po ito, Diyos, amin naman pong hinihiling na kami ay iyong pagpalain sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayin. Sa umaga po ito, hayaan mong patuloy po namin itaas ang iyong pong dakilang pangalan sa pamamagitan ng mga pasasalamat na aming pong tataas sa umaga po ito. Sa umaga po ito, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon, Lord, ay pinagkaloob mo po sa kanila
kung paano mo po sila iningatan, kung paano mo po sila sinamahan ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay, ay muli ang iyong paggabay, muli ang iyong pangunguna, muli ang iyong pangungusap, ay kanilang maranasan. Ikaw ang Diyos na magpaunlad, magpalago ng kanilang pananampalataya, at ang iyong kapangyarihan ay patuloy po nilang maranasan. So umaga po ito, Lord, kung meron mong pinagdaraos ng anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Ikaw po ang maging sentro ng kanilang relasyon. Bigkisin mo po sila ng iyong pag-ibig. At sa anumang mga pagsubok, sa mga trials, Panginoon, na maaaring dumating sa kanilang buhay, ay lalo pa pong mas maging matatag ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy na mahayag po sa kanila. Ikaw ang Diyos na sumama. Ikaw ang Diyos na kumalinga, Lord, sa kanilang buhay. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Sa umaga po ito, maraming salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, namin pong sinelebrate ang iyong kapanganakan. Ang iyong biyaya ay laging sapat. At ang aming pinagpapasalamat ay mayroon kaming Panginoon na bumaba dito po sa lupa upang kami ay bigyan ng kaligtasan. Salamat sa iyong ginawa, aming Panginoong Jesus. Salamat, Ama, sa iyong pagkakaloob ng iyong anak, na kung saan ang nais mo po ay iligtas ang lahat ng tao. At aming dalangin na ang aming buhay ay magamit mo po bilang daluyan ng iyong salita, na aming Lord masigasig na dalhin sa aming mga kapwa. Lord, salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod po sa iyo. Salamat sapagkat, Lord, ang aming buhay ay para sa iyo upang gamitin mo sa kaluwalhatian at kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Sa umaga po ito, kalakip ng aming mga pasasalamat ay aming mga kahilingan na itinataas sa umaga po ito. Kung meron mang kahilingan sa umaga po ito, may kinalaman sa kanilang relasyon po sa iyo, na ang nais po nila ay lubusan ka pang makilala, ang nais nila ay mas lumalim sa relasyon po sa iyo. Tugunin mo po ang kanilang kahilingan, magpakahayag ka po sa kanila. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya ay maranasan ng aking mga kapatid. Lord, sa umaga po ito, patuloy mo rin pong samahan ang iyong mga anak. Lalong-lalo na po ang may mga karamdaman. Dumadalangin po kami sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ang kagalingan ay kanilang maranasan. At sinasaway po namin ang mga gawa ng kaaway sa kanilang buhay. At ang aking dalangin na muli mo po silang ibangon, Lord, sa banig ng karamdaman, muli mo pong ibigay, Lord, papanumbalikin ang lakas na kanilang kailangan upang muli makapagpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na sapat, ikaw ang Diyos na puno ng biyaya. Turuan mo po ang bawat isa na sundin ang iyong pamantayan, sapagkat sa iyong mga salita sinabi mo po na kung uunahin namin ang iyong kaharian at ang iyong kaluwalhatian, ang lahat ng bagay ay daragdag na lamang po sa amin. Ang pag-una po sa iyo, ang susi, upang ang aming buhay ay mapagpala mo. Lord, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang mga naglilingkod po sa iyo at sumusunod sa iyo ng tapat ay iyong pinagpapala. Sa umaga po ito, kung meron man po, Lord, mga suliranin, mga pagsubok na maaring, Lord, nasa buhay o napagdadaanan ng aking mga kapatid, dalangin ko po, tulungan mo po sila na ma-overcome po ito. Palakasin mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong kapangyarihan. Samahan mo po sila at papagtagumpayin mo po sila. Sa umaga po ito, Lord,
Kung meron mang panalangin patungkol sa pag-iingat sa aking mga kapatid, sa kanilang mga mahal sa buhay, o mga kamag-anak, o mga kaibigan, mga kakilala, narito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, itinataas po namin sila sa iyo at dumadalangin po kami. Ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, ang iyong pagsama, ang kanila pong maranasan. Lord, salamat po sa panibagong taon na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Aking dalangin na sa aming buhay, Lord, ikaw yung maging priority po namin. Hindi ang anumang bagay. Lord, ikaw yung unahin po namin. Ikaw ay aming paglingkuran ng buong katapatan, ng buong sigasig. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, na ang aming pagsunod ay sinusuklian mo po ng pagpapala mo po. Sapagkat iyon ang iyong pangako. Lord, salamat po sa umaga po ito. At sa Lord, mula sa simula ng aming gawain at hanggang sa matapos ang aming gawain, maging sa aming Lord, planning po mamaya, ikaw ang magpala po sa amin, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na mahayan. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat. Tayo po itatakas sa ating announcements. Okay. Sa midweek service at prayer meeting na January 9, speaker po natin is Pastor Ramay ng Asa Worship Leaders is Jasmine Barber, Testimony, Brother John Kirchner, Asher Brother Albert Pasin. Sa susunod na Sunday, ang speaker po natin is Pastor Manny Castro, Worship Leader Cristina Barsa, Texas of Encouragement, Brother Ray Lozana, Asher, Brother Ray Acosta, Flower Sponsor, Pia Lago, Family. And po, mamaya po after ng service, LCC 1-year planning, nangyaya po lahat ng member ng LCC na yan nga po po sa 1-year planning po mamaya after ng service. And thank you for the flower sponsor, Pantayan Family, palakpakan po natin sa inyo. Okay, tayo po dadako na po sa ating God's message at tinatawagan ko na po ang wala na pong iba si Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo ay muli naririto upang sumamba sa Panginoon. So, nais ko po kayong batiin, kahit na nabati mo na po kayo sa GC, no? Ng Happy New Year po sa atin pong lahat. Okay, nawa po itong taon na ito ay magpaalala po sa atin na ang Panginoon ay nalalapit ng kanyang pagdating ng ating mga ministeryo ay dapat po nating pahalagahan. Ang mundo po ngayon ay napakadaya. Even the church, ay talagang nahahatak ng kaaway dahil doon sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Dapat po maging matalino po tayo. So lagi po ako nagre-remind sa mga kapatiran na laging i-priority ang Panginoon. Kasi alam po natin, kapag ang isang mananampalataya ay nag-uumpisang pumalya sa kanyang pagdalo sa church, yun na po yung umpisa ng pagtabang naman ng kanyang damdamin sa paglilingkod sa Panginoon. So, kaya lagi ko pong nire-remind po yun sa atin. And just because na para lang andito kayo sa church, yun po ay para sa inyong personal na paglago at relasyon sa Panginoon
Dahil ang mundo po ay napakadaya. Kailangan nating alagaan yung ating pananampalataya. Kailangan maging matalino tayo. In every decision, gusto ko lang pong sabihin, unahin nyo ang pananalangin bago mag-decide. Hindi yun nakapag-decide na bago manalangin. Mali po yun. Kasi kailangan po natin ang gabay ng Panginoon. Kailangan natin ng wisdom. Amen? So, may karunungan tayo, may alam tayo, pero kailangan natin yung wisdom ng Diyos, particularly sa panahon na tayo ay magde-decide ng anumang bagay, kasi pwedeng gamitin ng kaaway ng anumang bagay para yung ating buhay ay mahatak niya. Yun naman po talaga yung trabaho ng kaaway. Ano ho? Dahil lang kaaway po ngayon, kung titignan po natin, nagdo-double time po yan eh. Ano ho? Kaya nga sinabihan tayo sa aklat ng Pedro, ano po, unang Pedro 5:8, ano po sabi doon? Humanda kayo at magbantay, ang dyablo na inyong kaaway ay parang leong umaatungal at aaligid na humahanap ng masisila. So, yun po yung makikita po natin, no? Na kailangan maging matalino at kung titignan po natin sa ating pong GC rin, no? Nag-subside na naman po yung ating pong yung devotion. Kasi nakikita ko ng devotion, ilang piraso na lang ulit. So, ito naman po ay hindi na kailangang ulit-ulitin pa. It's a matter of connection to the Lord. It's a matter of relationship na kapag hindi natin inalagaan at pinagpatuloy, ang ating pong damdamin sa Panginoon ay tiyak na maapektuhan. So, the more na tayo ay nagbababad at nananatili sa Kanyang salita at sa pananalangin, mas naaalagaan po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Ano ho? Hindi naman siya ganun kahirap gawin. Ano ho? Kailangan lang po natin ng time, ng tinatawag na focus at pagpa-priority. At kapag ginawa po natin yon, tayo rin yung makikinabang, tayo rin yung lalago, tayo rin yung lalalim. Ano, kailangan po ng church po natin, yung mga mananampalatayang tatayo, mananampalatayang magpapatuloy, mananampalatayang hindi maaagaw ng kaaway, na tutulong dito po sa ating church para atin pong mapalago yung church. Ano, kailangan po natin gumawa, bawat isa. Kapag hindi po tayo gumawa, wala pong mangyayari. Ano, kasi kapag hindi ka kumilos, hindi tayo kumilos, hindi tayo mag-i-increase, magdi-decrease po tayo. Kailangan natin mag-win. Amen. Kailangan po natin mag-soul winning. Kailangan natin mag-alaga. Kailangan natin pahalagahan yung mga kaluluwa na hindi lang natin nasisharean kung hindi natin po natututupang alagaan. Marami tayong mga nabahagi na ng salita ng Diyos pero hindi po natin nakikita. Kasi nakukulangan po sa pag-aalaga, maaring busy. Pero sabi ko nga po, yung kabisihan po natin, kailangan po, bigyan natin ng time. Ang priority, si Lord, secondary na lang po yung lahat. Huwag po nating baliktarin. Kasi pag binaliktad po natin, hindi po mangyayari gusto po natin. Tayo po ay mangarap. Amen. Hello. Ano po bang pangarap po natin sa ating church? Ano po? Okay. Lagi natin sinasabi lumago eh. Then the second question is, ano yung part natin para maabot natin yung pangarap? Ano yung part natin sa church para mangyari kung gusto natin mangyari sa church? So, hindi ito kaya ng isang tao, hindi ito kaya ng ilang tao. We are body of Christ na kailangan mag-function. Amen. Sabi nga doon sa aklat sa sinulat ni Apostol Pablo, kailangan yung body of Christ ay nagpa-function. Ang inanitulan niya ay katawan ng tao. Na gumagalaw lahat. Kasi kapag merong part na hindi gumagalaw, parang baldado yung kalahati, napakahirap na kumilos ng katawan. Ang healthy katawan ay nakakagawa ng maraming bagay. So, ganun po niya nilarawan ng church like a body of a human being.
na healthy at patuloy na gumagawa doon sa ministeryo at doon sa nais ng Panginoon na ipagawa po sa atin. So, ito po ay mga reminder sa atin kasi 20, ano na po tayo ngayon? 2025. So, kailangan nating patuloy na maging masigasig at magpakasipag. Kailangan nating buhayin yung ating mga cell group. Kailangan po mapalakas po natin. At the same time, yung bawat isa ay magkaroon talaga ng personal na cell group. Na hindi lang tayo yung aalagaan, matuto rin tayong mag-alaga sa iba. Kasi ganoon naman po sa cell group eh. Hindi naman forever tayong tuturuan, ipipid. Yun ay pinipid tayo para tayo lumago, para tayo din naman ay matuto na mag-feed sa iba. O sabihin, mag-alaga sa iba, magpakain sa iba. So ito yung mga gusto kong ipatanaw po sa atin. And actually, mapag-uusapan naman po natin ito mamaya, na mahalaga na matutukan po natin. Bilang mga mananampalataya. Kailangan po natin mag-grow, kailangan natin mag-mature. Kailangan natin hindi masyado tayong tawag dito, yung hindi tayo lagi na lang nasasaktan. Kapag itutuwid, ang tawag po doon kasi immaturity. Dapat ang mga Kristiyano ay natututong mapagsabihan, matuwid, mag-guide. Kahit si Pablo, pag titignan niyo yung mga sulat niya, kung titignan niyo yung mga salita niya, mas mabagsik pa nga eh. Di ba? Pero tignan niyo po, bakit yung mga kausap niya hindi nagtaramdam? Kasi sila po ay mga matured na mananampalataya. Sabi nga niya, na hindi lang laging gatas ang ipapakainin ninyo. Sabi niya, kailangan nyo rin kumain ng matigas na pagkain. So, yung tinutukoy niya ron, yung mga bagay na sinasabi niya, kailangan nyo lang i-take, para sa paglago ng gawain ng Panginoon. Ito naman po yung ginagawa po natin, hindi para sa tao, hindi po para sa bishop natin, hindi para sa DS natin, hindi para sa akin. Ito po yung ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, pwede na po tayong mag-closing prayer. Okay, bilang po, reminder lang po, para mamaya ay nakaprepare na rin po tayo doon po sa ating 1-year planning. Medyo nalulungkot lang ako, parang kulang yata tayo mamaya, kasi may mga nagsabi na po sa akin na hindi makakadalo. Ayan, siguro pwede naman natin silang pagawin din ng then ang tawag dito, submit na lang nila na sa next week, pwede pong ganon. Para naman po meron tayong pattern na tawag dito, na masusundan. Ayan, so ating pagtulong-tulungan yung mga bagay na pwede po nating gawin. Ayan. Dali lang po. Okay. Sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. So, sa panahon po natin ngayon, ang churches po natin, worldwide, sa iba't ibang lugar, kailangan po ay nagiging masigasig, kailangan nagpapatuloy, kailangan po nagtatagumpay. Amen. So, kailangan mangyari po, maganda po sa atin yung sinasabi ng Panginoon that we are more than conqueror. Kailangan mangyari po yung sinasabi ng Panginoon na tayo ay mga mananagumpay. Amen. Hindi po tayo tinawag ni Lord para maging talunan. Amen po ba? Sabihin nyo nga sa katabi mo, hindi ka tinawag ni Lord para maging talunan. Okay, para magkakagalit po yata. Kaya, tignan nyo po yung katabi nyo. Buti nyo naman po siguro kaaway yan, Sabihin mo, hindi tayo tinawag ni Lord para maging talunan. Okay, tinawag tayo ni Lord. Sabihin mo. Yun lang, walang kausap po si Jan. Okay, tinawag tayo ni Lord para magtagumpay. Amen. So sa umaga pong ito, ating
po sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 1 hanggang 3. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa paggalang, sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, tayo po ay mag-aaral. Ating pong tunghayan ang ating pong mga Biblia sa ating pong pag-aaral. At babasahin ko po ito. Sabi niya po rito, Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 1 hanggang 3. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Verse 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Ayon po ay sumandaling manalangin. Lord, sa umaga po ito, samahan mo po kami, pagpalain mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Buksan mo po, Lord, ang aming spiritual eyes. Buksan mo po ang aming spiritual ears. Upang, Lord, makita po namin ang iyong ipinagagawa. Upang marinig po namin ang tinig mo. Nang tinig mo po ay tumagos sa aming puso, na kung saan andoon yung kahandaan po namin, na sundin ka ng bawat salita mo po, Lord, ay hindi lamang salitang maririnig po namin na kung saan tatangayin ng hangin, kundi ang mga salita mo po ay aming dalangin. Ilagay mo po sa sentro ng aming puso. At magsilbing kalakasan, magsilbing inspirasyon po namin sa pagsunod po namin sa iyo, sa paglilingkod po namin sa iyo. Lalong-lalo na po, Lord, itong taon na ito ng 2025. Pagpalain mo po ang umaga po ito, Banal na Espiritu. Ikaw po ang manguna, mangusap sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, katalinuhan sa pag-unawa sa mabuting balita, sa iyong mga salita, Lord, na aming pag-aaralan sa umaga po ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. Okay. So dito po sa ating binasa na talata, makikita po natin dito na tayong mga tao ay mahilig talaga magplano. Kasi nature na po natin yon. Ibig sabihin, nung nilikha ka ng Diyos, meron kang kakayahan, meron kang karunungan na ibinigay ng Diyos para para magplano. Kaya kala ko natutuloy yung puso. Okay. Kala ko may nalaglag ng 1,000 rito. Kaya napalig na agad ako eh. Okay. So, meron tayong pagpaplano. Di ba? Kaya nga yung mga tao, kahit hindi man aral, di ba? Kahit ordinaryong tao, kahit na hindi nakatungtong sa eskwelahan, marunong niya magplano. Di ba? Meron siyang gustong gawin. Halimbawa, yung isang mangangalakal lang, marunong nga magplano yun eh. Ang plano niya, kailangan makakuha ako ng maraming kalakal para may pera ako, at yung pera na to, pambibili ko ng bigas, pambibili ko ng ulam para meron akong pagkain sa buong 1 linggo. Yun po ba ipagpaplano o hindi? Pagpaplano yun. Every action na ginagawa po natin, kailangan tama yung ating pagpaplano. Kahit nga sa buhay, di ba, may mga pangarap tayo. Nanay, yung tatay, lagi yang merong plano sa buhay para sa kanyang mga anak. Meron tayong plano sa buhay para marating natin yung gusto nating marating na tagumpay. Amen po ba doon? Kaya nga, nagsisikap po tayo para gawin yung mga bagay na yun. Pero sabi niya dito, yung tao daw nagpaplano, pero sino daw po yung nagpapatupad? Pero ang Diyos ang nagpapatupad. So dito pinapakita yung kung sino yung may control ng mga pinaplano mo. Kung sino yung pwedeng tumulong sa iyo, kung sino yung makapagpapangyayari doon sa naisip mo. Katulad niyan, hindi ko lang alam kung may mga plano na kayo itong 2025, gano'n. Ewan ko lang si Jan kung anong plano niya sa 2025.
Yan. So, mahalaga yun, no, na meron tayong tinatanaw sa 2025, ganito gagawin ko, gusto ko ganito yung mangyari. Okay. So, lahat ng yun, ating lalagumin, matutupad lang pala yun kapag inibig ng Diyos o kapag gusto ng Diyos na mangyari. Ibig sabihin, ang may control pala ng lahat may control pala ng lahat na ating iniisip at gagawin ay ang Diyos, at ang Diyos po natin ay siya lang tanging may kakayahan para i-prepare yung lahat ng yon in the near future na ating pinapangarap. Amen. So, ibig sabihin, kung sa atin lang sarili, hindi tayo nakatitiyak talaga. Ano ho? Kung mararating natin yon. Okay. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, nung palang likhain tayo ng Diyos, ang ganda na ng plano sa atin ng Diyos eh. Amen? Ang ganda na ng plano sa atin ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, sa buhay po natin, kung pag-aaralan mo ang Biblia, ang lagi lang gusto ng Diyos, mapabuti po tayo. Amen? Ang lagi lang gusto ng Diyos, mapagpala po tayo. Hindi nais ng Diyos na mapariwara yung buhay natin. Hindi nais ng Diyos na bumagsak tayo. Pero may mga bagay na nagaganap dahil, hindi kasalanan ng Diyos. Dahil na mali tayo ng desisyon. Particularly pag pinag-aralan mo, madalas, kaya bumabagsak o hindi nagtatagumpay yung tao, hindi mo naman kasi kasama si Lord sa pagpaplano mo. Tapos yung mga ginawa mo dati, gagawin mo na naman uli, ipipilit mo na naman. Sinabi nga kung ano daw yung bagay na ginagawa mo, same result. Kung ganito yung ginawa natin dati at bumagsak tayo, bakit pa natin uulitin? Bakit pa natin gagawin? Gusto mong bumagsak uli. Gets niyo po ba? Minsan ang buhay ng tao kaya nagiging routine ay dahil hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kaya nagiging minsan paikot-ikot ang buhay natin. Tayo ang gumugusto ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Kasi tayo nagpaplano, pero kapag hindi mo sinama si Lord, ikaw naman ay irerespeto ng Diyos. Kasi meron tayong free will. Tandaan niyo po, no? Yung free will natin, isa sa inyo yan, sa atin yan. Kung ayaw natin magpatulong, kung gusto natin sarilinin, walang magagawa ang Diyos, irerespeto ka niya. Pero kung gusto ko po sabihin sa inyo, kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat ang buhay mo, ang nakasentro sa buhay mo yung Panginoon. At dapat, in every decision, hindi ikaw yung masusunod. Dapat, in every decision, ang nasusunod ay ang kalooban ng Panginoon. Yung binanggit ko po kanina, ang mali sa tao, ginawa mo na, tsaka ka magpipray. Gumawa ka na ng solusyon kasi kukomplot mo si Lord. Lord, ganito po yung Minsan, alam nyo, hindi ko lang alam, no? Siguro hindi naman intentional, no? Pero namamanipulate natin si Lord eh. Pero hindi naman natin mamamanipulate ng Diyos na mapasunod natin siya sa gusto natin. Hindi naman tayo yung Diyos eh. Tayo yung nilikha. Tayo yung dapat sumunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. At kaya nga, kung titingnan po natin, napakahalaga ng salita ng Diyos dahil ito yung gabay, ito yung mapa natin, ito yung pamantayan natin na dapat nating susundan, na sa ating buhay hindi natin makakalimutan na ako yung nilikha, ako yung anak, kailangan kita dahil ikaw yung may hawak ng panahon, sitwasyon at pagkakataon, ikaw yung makakapangyari doon sa pangarap ko. So, ibig sabihin, kapag nabuhay ka na hindi mo kasama ang Diyos, imposibleng mangyaring tagumpay. Ang pagtatagumpay ay nasa ating Diyos. Ang pagtatagumpay ay nasa ating Panginoon. Sa umaga po ito, pabagat po na ating pag-aaral, makibasa nga po. Tagumpay ko'y ikaw. So, ano po mapapansin niyo sa title po natin? Sino po ang tagumpay natin talaga sa buhay? Si Lord. Amen? Si Lord. Kapag ang Panginoon, no, sa buhay mo, option mo lang siya. Kasi pwede ka maging Kristiyano, pero option mo lang si Lord. Paano siya naging option? Pag kailangan mo, wala ka nang magawa. Kanino ka tumatawag? Pag wala ka nang magagawa, wala ka nang malalapitan,
Wala nang tutulong. Kanino ka tumatawag? Bakit ka tumatawag kay Lord? Bakit mo doon lang siya tatawagan? Di ba? Kasi mali ang sistema natin sa buhay. Kung kailan lang wala ka nang magawa, doon mo lang kilala ang Diyos. Samantalang nung panahon na okay ka, hindi mo siya kilala. Ikaw yung nagdedesisyon sa sarili mo. At kapag ikaw ay bumabagsak, kanino ka na malapit? Sa Diyos. Kaya minsan nakakalungkot. Alam niyo kung tayo may damdamin tayong tao, tama ba? Tama po? Sino po rito walang damdamin? Okay, may damdamin tayong lahat. Kung ikaw yung lalagay sa kalagayan ng Diyos, ganun yung, itong mga tao na nilikha mo, ganun yung ginagawa, ano yung mararamdaman mo? Wala lang? Wala lang? Hindi ganun eh. Tayo nga, onting ano lang, hindi tayo mapansin. Nagdadamdam na tayo eh. Onting hindi lang ma-appreciate yung ano mo, nagdadamdam ka na eh. Ang Diyos may damdamin. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos, nasa Kanya galing yung damdamin. Meron damdamin ng Diyos na kung titignan mo, hindi lang siya kumikibo, hindi lang siya demanding, pero nasasaktan siya dahil doon sa sistema ng buhay natin. Kasi kailangan po yung buhay natin nakaugnay sa Diyos eh. Minsan kasi sasabihin natin nakaugnay tayo sa Diyos, pero in every decision, di natin kasama si Lord. Yan ba yung masasabi natin nakaugnay? Pag sinabing nakaugnay sa Diyos, sa lahat ng bagay na ating gagawin, dapat kasama natin ang Diyos, hindi nawawala ang Diyos. Kahit sa maliit na desisyon, kahit sa maliit na bagay na ating gagawin, andun ang Diyos na pangunahing kinikilala natin at pinagtitiwalaan po natin. So ang tagumpay po natin, ang Panginoon lang talaga. Kung gusto nating magtagumpay, kung gusto nating mabago yung sistema, tanungin ko po kayo, sa buhay nyo ba, noong mga nakaraan, gusto nyo bang may mabago? O kontento na kayo? Gusto nyo may mabago? Gusto nyo may mangyari? Okay, syempre gusto natin na yung mangyari. Di ba? Hindi tayo papayag na ganun na lang. Pero, gaya nga na sinabi ko, kapag pinilikan natin yung dati nating sistema, tingin nyo anong mangyayari? Mababago kaya? Hindi. So it's time to change. Ano? Kung hindi ka nagtagumpay, ibig sabihin, there's something wrong. May bagay na mali na kailangan nating mapansin, kailangan nating makita, may bagay na kailangan nating baguhin, may bagay na kailangan nating i-evaluate para makita natin, ito bang ginagawa ko ay tama? Ito bang ginagawa ko ay talagang kalooban ng Diyos? O ginagawa ko lang to for self-enjoyment? Di ba? Okay, so hindi dapat ganon. So kailangan ng mga Kristiyano, responsable po tayo. Minsan nakakalungkot ang mga Kristiyano. Ano? Pagdating sa Facebook, naglalabas ng mga iba't ibang mga damdamin. Naglalabas ng iba't ibang mga caption. Pero Kristiyano yan, makikita mo. Pero yung caption niya, yung mga nilalagay niya sa pansanlibutan. Kaya nga ang hirap mag-win eh, kasi alam nyo bakit? Ano sila maliniwala? Ginagaya mo lang sila. Ang isang Kristiyano, meron tayong identity. Meron tayong identity kay Lord. Na identity natin is Christ likeness. So yung buhay natin, kailangan talagang napapatunayan natin, napaipakita natin na ito ay nakaugnay sa Panginoon. So ang daming gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin. Gusto ko sabihin sa inyo, ang daming gustong gawin ng Diyos, ang tanong, gusto mo ba? Tahimik. Okay. So, ulitin ko. Ang daming gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Ang tanong, gusto mo ba? Amen. Kasi ikaw yun eh. Di ba? Ikaw ang nilikha ng Diyos. So, individually, meron gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hello? Basahin nyo cover to cover ng Bible. Ang gusto ni Lord, bless ka nga eh. Ang gusto ni Lord, magamit ka nga Gagamit niya yung buhay mo. Ang gusto nga ni Lord, hindi ka mawala sa piling niya eh. Yun yung gusto ni Lord eh. Kasi, gusto ni Lord, may ipadama sa iyo yung pagmamahal niya. At sa buhay mo, gusto niya, doon sa lahat ng gagawin mo, ay kasama po natin siya. So, tingnan po natin. Dito po sa ating pag-aaral, yung mahalagang bagay, dalawa lang po ito, no, na ating pag-aaralan. Hindi na po din namin yan, kasi alam niyo naman po, madaldal po ako eh.
Ayan. So marami akong idea na isip. Gusto ko sabihin. At dalawang bahagi lang po yung ating pag-aaral. Una po, para makamit natin yung tagumpay. First is, pakiclick nga. Ayan, buti malaki. Very good ka. Okay, lahat ng, Iyong mga balak, pakibasa nga po. lahat ng iyong mga balak ay sa Diyos lamang dapat ilagak. Okay, lahat ng iyong mga balak ay sa Diyos lamang dapat ilagak. Ibig sabihin yung pagpaplano mo, wala namang problema yan. Pero dapat ibinibigay mo yan kay Lord. Amen. Meron pong, ang tawag dito, kailangan si Lord yung nag-a-approve. Amen. Pastor, paano po yun? Hindi naman natin nakikita si Lord. Pastor, paano po? Hindi naman natin nakakausap. O, hindi mo nga nakakausap. Pero yung presensya niya, nakasama natin. Paano tumutugon si Lord? Pag nag-pray ka, bibigyan ka niya ng wisdom. At ang confirmation doon, gagabayan ka ni Lord. Alam mo yung gagawin mo. Amen. Kasi, kapag hindi ka sumunod, iba yung mangyayari. Minsan yung pinagagawa ni Lord, taliwas sa iniisip natin. Tandaan po natin. Di ba? Okay, biruin mo. O, halimbawa, yung Jericho March. Tigmaan yun. Di ba? Yung wall ng kaaway. Sa isip ng tao, kailangan, para matalo yung mga yun, kailangan ng malakas na, ano yun? Kawal, maraming gamit, para makupkog natin to. Pinagawa ng Diyos sa kanila. Pinaikot siya. May isip mo ba yun para matatalo yung kaaway? Di ba? Kung ikaw yun, kung hindi ka masunurin, paano natin matatalo to? Ikot lang tayo dito. Matatalo natin. Kasi alam nyo, mahalaga sa Diyos yung pagsunod. Mahalaga sa Diyos yung naniniwala ka. Amen. Hindi yung kumukontra yung isip mo. Kaya nga hindi tayo sumusunod kasi bakit? Kontra yung isip natin at puso natin eh. Minsan nagbabasa ka ng Biblia, ganito na yung inutos. Pero yung actual na gagawin mo, baliktad. Iba. Tapos malulungkot ka na naman. Bakit hindi nangyari? Hindi mo naman ginawa yun eh. Sinabi na nga ni Lord, ito yung gawin mo. Iba pa rin yung ginagawa. Matigas kasi ulo po natin eh. Tama po ba? Matitigas talaga ulo ng tao kahit kailan. Kaya, hinuhubog tayo ng Diyos eh. Kailangan baguhin. Kailangan alisin natin yung inisip na natin una. Pangunahing gawin natin kung ano yung pinagagawa ni Lord. Minsan, hindi mo kayang, ang tawag doon, arukin. O yan, Tagalog na malalim. Sino yung nakakaalam dito ng arukin sa mga bata? Bata-bata, ikaw alam mo ba yun? Alam mo, Patricia, arukin? Okay. Okay. Hindi natin maunawa. Yun yun. Maunawaan. Arukin, hindi maabot ng ating kaisipan. Yun yung tumpak na asalin nun. Hindi maabot ng ating kaisipan yung di natin kayang arukin. Ayan, kailangan pagyamanin po natin yung wikang Tagalog kasi mga Pilipino po tayo. Okay, sabi niya dyan, bakit natin kailangan pagtiwalaan ng Diyos para magtagumpay? Una po sabi niya yan, sapagkat hindi sapat ang ating lakas at kakayahan. Hindi mo maipagmamayabang yung alam mo, yung dunong mo. Kasi ang karunungan natin, ang kakayahan natin, laging merong limitasyon. Hanggang doon ka lang talaga. Kahit gaano ka pa katalino, hanggang doon ka lang talaga. Hindi ka nalalagpas. Kasi may boundary yung ating kakayahan. Pero yung kakayahan ng Diyos, beyond the boundaries. Sa tinatanaw natin, sa future, sa susunod pang mga future, hawak ng Diyos. Kasi tayo tali sa oras, tali sa panahon, tali sa sitwasyon. Pero yung ating Diyos, si Yahweh, yung ating Panginoon, hindi siya natatali ng oras. Siya ang may control sa oras, panahon, at sitwasyon. Kaya nga niya, kaya niyang gawin yung mga bagay na gusto niya mapangyari. Amen? Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Sa Diyos, lahat ng bagay ay mapapangyari. Di ba yung kay Mary? Di ba? Doon sa talata na yun, di ba? Sabi nung doon, sa Diyos, ang lahat ng bagay mapapangyari. Kasi biruin niyo, di ba? Wala naman siyang asawa.
Ang hirap pa ng sitwasyon niya. Ano naman ulit tayo, throwback ng Christmas Di ba? Okay, pero sabi doon, sa Diyos, lahat ng bagay makapangyari. Which is true. Wala imposible pag ginusto ng Diyos mangyayari. Kasi hawak niya yung oras, panahon, at sitwasyon. At ang ating kakayahan, limitado. Pero yung ating Diyos, limitless. Yan, parang si ano yun Sino ba yun? Okay. So, limitless talaga. Very powerful ang Diyos. Hindi siya kayang ikahon. Sabi niya dyan sa Sekaraya, o sa Karyas, pakibasa nga ako. Sinabi 1, 2, 3, go! Sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lang. Okay, yan, napakalinaw din Sabi niya, ang tagumpay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Kasi alam nyo, dahil sa panahon nila, kingdom settings, yung mga king makapangyarihan Amen? Yung mga king malalakas kasi bakit? Kasi sila yung reigning king, sila yung may control ng kingdom, may kapangyarihan sila, may authority sila. Pero, dahil sila ay tao, merong limitasyon. Kaya nga yung paghahari ng king, pag gusto na ng Diyos na palitan, walang magagawa yung king Di ba? Mapapalitan at mapapalitan. Doon sa mangyayari, doon sa mga sitwasyon, mapapalitan ng hari pag ginusto ng Diyos. Hindi yun makokontrol. Kasi kontrolado ng Diyos. At sinabi diyan na ang tagumpay ay makakamit lang sa pamamagitan ng lakas kapangyarihan ang tagumpay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan kundi sa aking tulong naman. So yung time na yan po yung nire-rebuild yung temple. Iisip nila paano nila itatayo. Kasi ang gulo-gulo. Diba? May mga digmaan pang nangyayari. Pero, pinasabi ni Yahweh doon sa Indian, sabihin mo na, ganito ang mensahe ito, na hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan. Magtatagumpay kundi sa pamamagitan ko lamang. So sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Alam niyo yun, mahirap po yung nagtitiwala tayo. Wala na akong problema sa pagtitiwala. No? Siyempre, kailangan may self-confidence ka rin. Pero kung yung tiwala mo, mas tumaas pa sa tiwala mo sa Diyos, parang ito yung Diyos, dito ka na, ano ibig sabihin nun? Hindi mo na kinukonsulta si Lord. Kaya na, okay na yan alam ko naman yung gagawin ko. So yun yung time na babagsak ka. Lahat ng bagay na gagawin natin ay kailangan merong gabay ng Diyos. Alam nyo, meron akong mga narinig na yung mga sinasabi, na may parang isang Kristiyano na lahat ng gagawin niya, pinagpipray niya. Maliligo lang daw siya, ipagpipray yung tubig na kanya, ipaliligo. Ang nag-share nito, pastor, may nakausap daw siya. Sabi niya, iba yung dating sa akin nung sinabi nung member na yun na lahat ng bagay na ginagawa niya, lahat ipinapanalangin niya, which is good. Kasi bakit? Kasi meron gabay ni Lord. Imagine mo, tubig lang na paliligo. Pagpipray niya. Kasi, alam nyo, sinanay niya yung sarili niya na si Lord yung laging inuuna, no? O, pwede naman natin gawin yun, no? Sa lahat ng bagay natin gagawin. Kasi mahalagang napapractice natin yung consultation through prayer. Ano? Tsaka yun ginagawa kung di man member yun o worker ba yun, pero sabi parang member yata ng church. Yun yung makikita mong pagpapasakot niya sa Diyos. Pagtanong niya, pagkilala niya sa Diyos. Even in small things, hindi niya nakakalimutan si Lord. Kasi maraming Kristiyano, yung big things lang kilala si Lord Pero pag kaya na, tiyapwera na si Lord. Amen. So si Lord, ang kailangan natin. Kailangan natin yung patnubay ng Panginoon, yung kakayahan natin, limitado, pwedeng mawala,
At kahit na sabihin natin, alam natin to, alam mo ba yung mangyayari sa susunod na araw? Hindi. Diba? Minsan nagpaplano ka ngayon. Magnegosyo tayo ng ganito Diba? Maganda yung ngayon. Tapos pag sunod na araw, iba na yung presyo. Diba yung mga nagnegosyo, nagkakaproblema dyan. Kasi yung price nila ganito. Napag-aralan nila, kikita tayo ng ganito, biglang mag-iiba yung takbo ng tawag ba ito? Business. Sa mga nagbi-business, alam nila yan. Yung mga price, nagbabago-bago, kaya minsan magbebenta ka ng ganito, gagalaw na naman yung presyo, problema mo na naman yan. Ano po? So, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. At kung kasama natin ang Diyos, kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun naman talaga yung gusto ng Diyos. No? Na lagi natin siyang kasama. Lagi siyang yung sentro ng ating buhay. So sabi niya dyan, nakatitiyak tayong magtatagumpay kapag kasama natin ang Diyos. Amen po ba doon? Amen. Okay. So paano ba mangyayari po? Sabi niya po dyan sa Joshua, chapter 1 verse 9, tandaan mo ang gilid ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sabi niya, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Okay. So si Joshua kasi pinanghihinaan ng loob. Mahirap naman po talaga yun. Pangunahan mo yung maraming tao, particularly mga Israelita. Ilan po yun? Ang dami po nun. Ano? Para makita po natin yung pagpapalakas ng loob ng Diyos. Dahil si Joshua, alam niyo maganda kay Joshua, masunurin po kasi siya. Submissive siya. Submissive si Joshua sa Lord, hindi lang sa Lord, even dun sa kanyang leader. Sino ba yung leader natin ni Joshua? Si Moises. Di ba? Kasi alam niyo, nagkakaproblema po tayo sa settings natin sa loob ng church. Yung submission, isang kulang Di ba? Okay, napakahalaga po nun na yung sinasabi ng leader, sinusunod natin. Kasi kapag hindi mo sinunod yun, may sarili kang mundo. May pattern po tayo. Submission is napaka-importante. Ako po, naging pastor po ako. Kahit tanong nyo po sa district, napaka-submissive ko pong pastor. Kahit sa sino mong pastor. Kahit na mas matanda ako sa kanya. Kasi napakahalaga nun. Binabanyo ko po yung submission. Kahit tanong nyo po sa mga DS na naging DS po natin kung paano ako mag-submit. Kaya nga natutuwa sila pagka Nagaya po ni DS Romulan, kasi pag nagmumroblema siya, at nakita ko kailangan, ginagawa ko po ng paraan. Kasi gusto ko makatulong. Gusto ko maging part na magtagumpay siya. Dapat ganun po yung ating mindset. Kasi yung leader mo, pag hindi mo sinunod, pareho kayong hindi magtatagumpay. Pareho kayong babagsak. Kaya kung nasa sa isang church lang tayo, sino maapektuhan? Babagsak yung church. Diba? Kaya nga yung submission napakahalaga. Yung, pag sinabi ng leader mo, sinusunod mo talaga. Kasi, ganoon din kay Lord. Diba? Si Joshua, napaka-submissive siya, no? Nagsasubmit siya una kay Yahweh, kay Moises. Kung ano yung utos ni Moises, ginagawa niya Tignan niyo po, nagtagumpay siya. At si Moises hindi nahihirapan. Kasi bakit? Meron kasi siyang Joshua na maaasahan. Kailangan po ng church yan. Yung mga taong maaasahan natin. Kasi si Lord may gustong gawin. Kailangan natin tulong ni Lord sa buhay natin. Kaya nga, pag ang isang Kristiyano ay nagpapasubmit una sa Lord at sa kanyang leader, pagpapalain yan. Tutulungan niya ni Lord. Lalago yan bilang mananampalataya. Hindi yan babagsak. Ang bumabagsak lang talaga yung mga kumakalaban. Wala pong kumalaban na umangat. Tandaan po natin,
lahat babagsak. Alam mo, kaya nga napakahalaga yung submission. Kasi kung nagpapasubmit ka sa leader mo, yung leader mo kasi nilagay yan ni Lord. Amen? Nilagay yan ni Lord. So kailangan natin magpasako. At kapag nakikita ni Lord na ganun ka, sasamahan ka ni Lord. Tingnan niyo si dahil sa nagpas na lagi siyang ready na sundin si Moises. Ano sabi ni Lord? Sasamahan kita. Kasi parang sinasabi ni Lord, okay ka eh. Di ba? Ikaw, masunurin ka eh. Mababa yung loob mo. Pag may inutos sinusunod mo agad. Amen? At ang iuutos naman po natin dito, tandaan niyo po, ang inuutos ng mga leader, particularly pag sa church, hindi naman ikamamatay mo at ikababagsak ng church. Particular lang inuutos sa ikalalago ng church. Ang pinakamahirap doon, nauuna yung reklamo. Pag nauna yung reklamo, wala po din submission. Ano po yun? Tawag dito? Slave mentality po yung katulad ng mga Israelita. Ang problema ng mga Israelita, meron silang slave mentality. Andiyan na yung gawa ng Diyos, pero naiisip nila yung dating bagay pa rin na pinanggalingan nila, which is, alipin sila doon, dito pinalaya sila ni Lord, pero nagreklamo pa rin sila. Ano? So, makikita natin dito na kung bakit sinamahan si Joshua ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos sa kanya na si Joshua ay talagang maaasahan niya pagdating doon sa kanyang ipinagagawa. Kasi pag ang ginagawa mo ay talagang gawain ni Lord, sasamahan ka niya. At si Joshua sa karakter po niya, hindi niya kinakalimutan lahat ng bilin. Alam niya, tinatandaan niya. Oo, pinanghihinaan siya ng loob bilang leader. Kasi biruin mo, ipapasa sa iyo. Napakaraming, siyempre, pag binasa mo yung Biblia, maraming matitigas yung ulo, di ba? Pag binasa mo yung Bible, minsan nga, nagbabasa ka ng Bible, naiinis ka na doon sa mga ugali ng mga Israelitas. Ikaw ngayon yung maglilid sa kanila, di ba? So, mai-stress siya talaga. Pero makikita natin doon, si Lord, gusto kanya talagang tulungan. Si Lord, kung may papagawa, sasamahan ka niya. Ang kailangan lang, ikaw ay nananatili sa Kanya at makikita doon yung pangako ng Diyos, mapapanghawakan mo sa buhay mo. Ano po sabi niya sa Philippians 4:13? Pakibasa nga po. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas. Okay. Dahil yung ating pinag-aralan at text na binabasa is ancient time, yung Old Testament, pero sa New Testament, pero din binanggit si Apostle Paul, sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, saan dependent si Paul? Kay Christ. Hindi magtatagumpay si Paul kung wala ang Panginoon. Alam ni Paul na ang lahat ng bagay ay magagawa niya, kahit mahirap, magagawa niya, kahit imposible, magagawa niya, kasi kasama niya ang Panginoon. Tanggalin po natin yung mindset na, Pastor, ang hirap. Pastor, hindi natin kaya. Kasi alam niyo po, pag ganun po natin, parang sinabi natin wala tayong Diyos. Diba? Yung palang Diyos natin, wala naman palang magagawa, ba't pa tayo maniniwala? Do you believe that God is powerful? Naniniwala ba tayo ng Diyos ay makapangyarihan? Naniniwala ba tayo na walang imposible sa Diyos? Okay, yung imposible kasi nasa isip natin, kaya hindi tayo makasunod. So alisin natin yung mindset natin na mahirap dahil hindi yan sa Diyos. Dahil hindi yan nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Nagpapakita yan ng hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pag may pinagagawa si Lord, huwag natin sabihin mahirap. Sabihin natin, magagawa ko ito kasi kasama ko si Lord. Yan yung punchline, hindi yung, Pastor, ang hirap kasi. Alam niyo yun, lagi ko naririnig. Madalas yun, lagi ko naririnig. So, baguhin natin yung mindset. Paano kikilos ang Diyos? Ayaw natin siyang pagtiwalaan. Paano kikilos ang Diyos? Mahirap agad, dinilindahan mo lang agad ng Diyos para sinabi mo walang magagawa ang Diyos. Hindi naman ikaw yung gagawa eh. Inutusan ka lang para mamuna. Doon sa gagawin,
si Lord ang bahala, hindi tayo. Kasi pag gumawa ka, pag iniisip mo sarili mo, panghihinaan ka ng loob. Ang tatabangin ka. Mawawalan ka ng gana. Hindi ka kikilos. Kasi makikita mo lagi problema. Kaya nga sabi sa Bible, huwag kang tumingin doon sa sitwasyon, tumingin ka kay Lord. Si Apostol Paul, nakatingin siya kay Lord. Kung ikukumpara mo yung hirap na ginagawa, yung panahon po natin nga, napakaaluan, napakaluwag, napakagaan yung pinagagawa ni Lord sa panahon po natin ngayon. Nasa Pilipinas pa tayo, hindi bawal yung mag-share ka ng salita ng Diyos. Biruin mo nga sa ibang bansa, bawal na, nakagawa pa nila. Bakit nila nagawa? Kasi sumunod sila sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos na mangyayari yung pinagagawa niya. Sino ba yung may utos na pinagagawa sa atin? Si Lord. Yung mag-uwin, mag-alaga, utos siya ni Lord. Kasi trabaho po natin yan. Hindi naglagay ang Diyos ng church para lang umaten tayo rito, lumabas, ano gagawin natin? Kaya tayo nilagay dito ng church ng Lord kasi may meron siyang gustong gawin. Pero hindi mapapangyari gustong gawin ni Lord kapag tayo mismo hindi tayo naniniwala. Paano ka sasamahan ni Lord? Hindi ka naniniwala sa Kanya. Si Lord sumasama doon sa taong naniniwala sa Kanya. Amen? Si Lord gumagawa doon sa taong naniniwala sa Kanya. Kasi ang paniniwala ay pananampalataya. Kapag hindi ka naniwala, talagang hindi kikilos si Lord. Kasi sa bawat gagawin po natin, kailangan may faith. Amen? May pananampalataya, naniniwala tayo. Amen po ba? So, lagi natin panghawakan yung pananampalataya. Lagi natin panghawakan, Lord, Ikaw yung kasama ko. Huwag mong isipin nag-iisa ka. Huwag mong isipin na gagawin mo sa sarili mo lang. Pag inisip mo yun, wala, hindi ka tatagal. Kailangan isipin mo, inutusan lang ako ni Lord, pero si Lord ang bahala dito. Amen? Pag inutusan ka na ni Lord, sumunod ka lang. Hindi naman ikaw, problema na ni Lord yun. Kung mahirap man yun o hindi. Problema na ni Lord yun. Kasi yung miracle nangyayari kapag naniniwala po tayo. Pero kapag nilimitahan mo si Lord, paano makikilos si Lord? Napaka-imposible. Kung gusto mong maranasan yung kapangyarihan ni Lord, maniwala ka muna. Magtiwala ka muna. Sumunod ka muna. At kapag walang ginawa ang Diyos, pwede ka magreklamo. Pero titiyakin ko po sa inyo, kapag sumunod ka ng buong puso, naniwala ka ng totoo, ginawa mo yung gusto ipagawa ng Diyos, sasamahan ka niya. Tiyak na tiyak magtatagumpay ka. So it's time to evaluate sa buhay natin. When was the last time na nagtiwala talaga tayo ng totoo kay Lord? Baka naman, sinasama lang natin si Lord. Iba po kasi sinasama lang natin sa buhay si Lord. Kasi kapag okay ka na, iiwan mo rin yan. Minsan ginagamit lang si Lord. Minsan palakip butas lang si Lord. Which is, hindi nakakalungkot. Si Lord hindi palakip butas. Hindi kung kailangan lang. Si Lord ay Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng lahat. Makapangyarihan sa lahat. Siya yung sentro ng ating buhay. Siya yung sentro na dapat naghahari sa atin, na dapat kumokontrol sa ating buhay. Hindi siya option. No? Pag tayo Kristiyano, natin gawing option. Pag lang kailangan, doon mo lang kilala si Lord. Dapat araw-araw kilalanin mo si Lord na iyong Panginoon, na iyong tagapagligtas, na iyong Diyos sa buhay mo, na siya ang susundin mo sa lahat ng panahon ng iyong buhay. Hello. Di po ako galit, nagpapaliwanag lang po. Okay. Para hindi po ako antukin. Kasi pag malumanay po boses ko, antukin ako eh. Sumunod po, sabi niya, sapagkat di natin tiyak ang magiging bunga ng ating sariling pagpapasya. Yan. Sa Kawikaan, 14:12. Pakibasa niyo nga po. May daang matuwid sa tingin ng tao, Ngunit kamatayan ang dulo. Yan, marami po dyan napapahama. Kapag hindi mo kasama si Lord, automatic yan. Ganyan po ang mangyayari. Kapag hindi natin kasama si Lord, ganyan mangyayari. Hindi natin tanaw yung mangyayari doon sa kinabukasan. Kung hindi natin kasama si Lord, kahit magplano tayo, yung pala'y kakapahamak mo na. Why? Hindi natin tanaw yung future. Hindi natin tanaw yung
isang linggong darating, ano mangyayari? Si Lord lang nakakaalam nun. Diba? Kahit ilang taon pa, si Lord lang nakakaalam kung anong magaganap. Kaya nga, yung alam natin, hindi sapat. Yung kakayahan natin, hindi sapat. Kailangan natin ng Diyos na nakakaalam ng future, may hawak ng oras, may hawak ng panahon. Sabi niya dyan, huwag kang mamuhay sa sarili mong paraan, kundi lakaran mo ang kanyang daan. Minsan kasi ang buhay ng isang Kristiyano, solo flight king. Di ba? Okay, dapat everyday lalakaran natin landas ng Panginoon. Yung kanyang salita, yung kanyang sinasabi. Paano ba natin malalakaran yung kalooban ng Panginoon? Sundin natin yung salita niya. Kasi nasa salita niya, yung landas na gusto niya mangyari sa buhay natin. Tingnan niyo kay Joshua. Ano sabi niya pagkatapos niya palakasin loob ni Joshua? Sinabi niya, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yon. Dilitilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang nasasaad doon. Sa gayon, iginhawa ka, magtatagumpay. Okay, pansinin nyo. Pwede namang i-dictate ni Lord everyday. Kasi nakakausap naman niya eh. Pero bakit gusto pa ni Lord na yung salita niya bulay-bulayin? Alam niyo po kasi si Lord, pag may pinagagawa, tinitignan niya yung ating puso. Kung susunod ba? Kung maniniwala ba? It's a matter of faith. Yung sinasabi niya kay Joshua, it's a matter of faith. Na kung talagang naniniwala ka sa Kanya, susundin mo yan, gagawin mo yan. Ano yung pangako ng utos? Para kay Joshua. Para sa pagtatagumpay ni Joshua. Para sa pagtatagumpay ng bayan ng Diyos. Ganun din po sa atin. Kung may pinagagawa man si Lord, wala tayong may dadagdag sa Kanya. Pakinabang po yan sa atin. Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Kasi yung karakter ng Diyos, siya ay mabuti. Siya ay mapagmahal. Siya ay mapagkalinga. At gusto ng Diyos na maranasan natin yun sa ating buhay. At mangyayari lang yon kapag kasama natin. Nasa sentro ng buhay natin ang Diyos. Hindi nasa tabi lang, hindi nasa gilid. Diba? Kundi nasa pagkatao po natin, nasa sentro ng ating buhay. Sabi niya po dyan, okay, sabi niya dyan, kay Yahweh, okay, kay Yahweh ang buhay mo ay nakatitiyak. Amen! May katiyakan yung buhay mo, hindi ka kakapa sa dilim. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Diba? Tingnan niyo po yung Psalms 23. Nung banggitin to ni David, very confident siya. Diba? Very confident. Alam niyo ba nung banggitin niya? Hindi naman payapa yung panahon na yun eh. Hindi naman payapa yung sitwasyon ni David noon. That was the time na magulo. May mga kalaban siya. Hindi niya alam kung sino yung mga kalaban, yung iba mga kalaban. Bukod doon sa mga kilala niya. Pero anong makikita mo doon? Yung pagtitiwala. Na kapag kasama niya ang Panginoon, para siyang tupa na kinakalinga ng Diyos, na iniingatan, inaalagaan, kinukupkop. Ganun po ang pakiramdam kapag tayo nagtitiwala kay Lord. Kahit na may problema, may pagsubok, hindi nawawala ng pag-asa. Kasi alam niyo, pag Kristiyano ka nawawala ka ng pag-asa, iba na yun. Kasi dapat nakasentro yung buhay mo kay Lord. Ano? At alam niyo ba, kaya inaalaw ni Lord yung mga problema, mga pagsubok, tinitingnan lang din ni Lord kung saan ka. Sino ba talaga yung Diyos mo? Ano ba yung gagawin mo sa panahon ng ganito? So, it's a matter of testing. Ginagawa ng Diyos para tingnan yung ating mga buhay. Okay. Dahil gusto lang matiyak ni Lord na tayo nga ay nananatili sa Kanya. Sa anumang panahon, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit wala kang maisaing, bigas,
Buti na lang po may nagbigay ng Facebook sa akin. Pag umuwi po kami Pampanga, alam mo yung Mother Church po namin doon. Talagang regular po yan. Tuwing umuwi kami doon, lahat ng worker po, yung galing ng doon sa Mother Church po namin. May pabigas. May pabigas po doon. Ngayon, talagang napunta tayo sa pabigas. Nabanggit ko kasi doon. Kahit wala kang maisahin, wala kang makain, pasalamat ka pa rin kay Lord. Huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot kasi kailangan may time na ganun eh. Hindi lahat ang buhay Kristiyano mo, hindi lahat sagana eh. Kailangan mo maranasan yun para mas lalong tumingkad yung kapangyarihan ng Lord, para mas lalong mo ma-appreciate na meron pa ng Diyos na sa ganitong sitwasyon, siya pala talaga yung kumakalinga sa akin. Na sa ganitong sitwasyon, siya pala talaga yung Diyos na makakasahan ko. Kaya nga kay David, hindi naman smooth lahat ng ano niya, dami niya naranasan. Pero sa bawat karanasan, mas lalong lumalalim yung kanyang relasyon sa Diyos dahil nararanasan niya yung pagkilos ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot sa problema. Minsan, nalulungkot ka, Lord, at may problema na naman. Hayaan mo lang yan. Kasi may gagawin si Lord. Amen. Pag may problema, sabihin, may gagawin si Lord. Ilapit mo lang kay Lord. Mas lalo ka pa lumapit kay Lord. Ito yung nangyayari po kasi, panahon natin. Marami ako napansin, kapag may problema, nawawala sa church. Tignan mo, di ka matiglang patitig. Basta may problema po ako eh. Naisip ko tuloy, dapat ka lalo ka lumapit eh. Diba? Kasi may problema ka. Why? Mas lalo mo, kailangan ng Panginoon. Tama ba? Diba? Mas lalo mo kailangan ng Panginoon. Bakit may problema ka, lalayo ka? Parang sinasabi mo, wala namang magagawa si Lord. It's a matter of faith. Kailangan, kung may problema, tuloy-tuloy lang. Kung may problema, biglang hihinto sa ministry. Hindi po ganon. Kahit may problema, tuloy-tuloy. Si Pablo, dami problema, tuloy-tuloy. Di ba? Si David, sa pagiging king, dami problema, pero tuloy-tuloy. Why? Kasi kilala nila yung Diyos. Tapat sila sa Diyos, na sumusunod sa Diyos. At makikita natin, ni kailanman, hindi sila binabayaan ng Diyos. Pinagtagumpay po sila. Which is, kung ito gustong gawin ng Diyos sa kanila, gusto rin itong gawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay po nating lahat. Pangalawang bahagi po, dito po tayo magtatapos. Lahat sa ating buhay ay nasa kamay ng ating Diyos. So, lahat ng bagay, ano man meron tayo, kahit buhay natin, nasa kamay po ng Diyos yan. Kaya nga pag binawi niya, wala tayong magawa eh. Sabi niya dyan, marapat lamang natin siya pagtiwalaan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Yan, yung favorite verse po natin. Pakibasa nga po. Kawikaan 3:5-6. So lagi ko pong kinukuto kasi napakaganda po nito, no? Pagdating sa pagtitiwala, dito mo sa verse na ito, ay tinuturuan ka niya na huwag kang maging bilib sa sarili, kundi maging bilib ka kay Lord. Si Lord yung dapat una. Sabi niya dyan, kay Yahweh ka, magtiwala, buong buong puso, puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling kalumuhan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at nakakatulong pa sa lahat ng iyong. Okay, may warning na binanggit di ba? At huwag kang mananangan sa sarili. Kasi pag nanangan ka sa sariling karunungan, hindi ka magpapasubmit kay Lord. Hindi ka magiging malapit kay Lord. Yan yung umpisa na ikaw ay malalayo kay Lord. Actually, warning po yan eh. Yung at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ano yun, wala ka nang gagawin? Hindi naman ganon. Ibig sabihin, every decision, huwag mong galing sa'yo, huwag mo ipatupad yung sarili mong desisyon. Kailangan ibigay mo kay Lord. Idalangin mo kay Lord. Para yung decision na gagawin mo, itatama ni Lord, iayos ni Lord. Dalawang bagay ang ipinapaunawa ng talata. Ano po yan? Ang lubos na pagtitiwala, ano po yan? Buong puso. Okay, huwag niyong bawasan ha. Buong puso. Pag sinabing buong puso, buong buo talaga tayong sumusunod. Buong buo talaga tayo nagtitiwala kahit mahirap. Gagawin natin. Lord, para sa iyo, gagawin ko. Diba sa kabataan? Lord, para sa iyo gagawin ko. Diba si Albert? Lord, para sa iyo gagawin ko. Iumin ko yung aking mga kaklase. Hindi ako yung mawiwin nila. Sila yung iumin ko. Dadalhin ko sa iyo. Amen ba doon, bro? Ano pala nangyari sa inyo? Kala ko nasabugan ito.
Kasi yung post niya parang sugat-sugat eh. Okay, sinag-block po pala siya, no? So yun, no? Imagine niyo, no? Kabataan pa lang, lahat yan, gagawin niya, Lord, gagawin ko to. Pagdating sa kalalakihan, Lord, dahil ikaw ang aking Panginoon, kahit mahirap, gagawin ko to. Kahit may edad na ako, senior na ako, Lord, magsishare pa rin ako ng salita mo. Mag-aalaga pa rin ako. Magsisell group pa rin ako. Kasi wala po sa edad yan. Amen? Wala po sa edad yan. Nasa puso po yan. Amen? Pag yung puso natin talagang handa sumunod kay Lord, bibigyan ka pa ng lakas ni Lord para makapaglingkod. Kasi kailangan nabubuhay tayo may dahilan. Mahirap po nabubuhay na wala tayong dahilan. Parang kape lang po yan eh. Kanino ka ba? Bumabangon. Yes, kape. Di ba? Okay, sa Kristiyano, kanino ba tayo bumabangon? Anong dahilan ng pagbangon natin? Para saan? Dapat yung unang pagbangon natin, dahilan nito, dahil gusto ko maglingkod kay Lord, gusto ko sumunod kay Lord. Pangunahin sa una. Hindi yung pag-gising natin, gusto ko ano naman sasabihin ko mamaya. Lord, wala na kaming bigas. Wala na kaming pangkulam. Sa kaya ako kukuha. Hindi ka pa nga nakakapagpasalamat, hindi ka pa nakakapag-pray. Problema na agad inisip mo. Dapat unang-una natin kinikilala sa Lord. Pagmulat pa lang ng ating mata. Amen. Sumunod po sabi niyo dyan, at huwag magtiwala sa sarili nating kaalaman. Sariling unawa. Okay. Sa awit 37:4-5, sabi niya dyan, kaya mo hanapin. Actually, Psalms 37, isa rin sa paborito kong verse yan. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya, talaga. Tutulungan ka na kapag ikay nagtiwala. Unang Pedro 5:8. Okay. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamahal sa inyo. Parang second po yan nata. Hindi po ako nagkakamali. Okay. So, sa aklat po ng Pedro po yan. Okay, 7 po pala. 7. Yun, no? 7. Ang nakalagay po dyan, 8 eh. Alam. Okay. So, salamat kay Lord kasi napakabuti ni Lord. Gusto po tayong magtagumpay. Nawa itong taon po na ito, huwag na po tayong malungkot. Alam niyo po, pag tinatanong natin yung nakaraan, may kalungkutan sa puso eh. Kasi daming bagay na minsan di nangyari, daming bagay na hindi natupad, ang daming alam niyo na gusto mong gawin na hindi nagawa. Hayaan na natin yun. Umpisahan po natin ngayon. Amen. Kasi hindi na natin may babalik yun eh. May stress lang tayo pag inisip natin yun. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo eh, dito po ako magtatapos. Sabi niya, yung lahat ng bagay na nakaraan, nililimot ko na. Ang lahat na nakaraan at ako'y nagpapatuloy sa. Bakit niya ginagawa yun? Kasi matatali siya ron. Alam niyo kapag tayo natatali sa nakaraan, hindi tayo makaka-move on. Yung mga ano dyan, no? Okay. Pag natatali ka sa nakaraan, hindi ka makaka-move on. Lagi na lang yung iniisip mo. Alam niyo ba yung may mga sakit na anxiety? Yung may mga sakit, may problema sa isip? Alam niyo na yung isip nila? Bakit sila natitrigger? Yung nakaraan nangyari na hindi maganda. Kaya hindi makakatulong. Sa madaling salita, hindi makakatulong yung nakaraan. Kailangan mag-umpisa tayo sa panibagong araw, panibagong taon, kasi kay Lord, laging merong pag-asa. Ang church natin, gusto ni Lord pagpalain. Mag-umpisa po tayo muli. Gawin natin, tulong-tulong, sama-sama. Amen po ba ron? Merong sigasig, merong sigla. Lahat susuporta, lahat gagawa, lahat magtutulungan, lahat mananalangin, lahat kikilos. Isang katawan po tayo na gusto ni Lord na pagpalain. Kailangan natin gumawa at may mangyayari kung sa buhay natin kasama natin si Lord. Kung sa church natin kasama natin si Lord, merong mangyayari. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon sa 2025 nito. I-bless ni Lord ang inyong pananampalataya. I-bless ni Lord ang inyong buhay, ang inyong pamilya. Higit sa lahat, i-bless ni Lord ang
inyong ministry na kayo ay gagawa. I declare na kayo ay gagawa ng buong sigla. Amen. I declare na kayo ay gagawa ng buong sigasig. Amen. I declare na kayo ay gagamitin ni Lord sa 2025 na ito. Kayo ay lalago, ang inyong mga gagawin ay lalago dahil kasama ninyo ang Panginoon. This is a declaration. Amen. Amen. I receive the name of po. I receive. Amen. Pagkulatan ang Panginoon, kahit wala tayo tumayo. Nalalangin po tayo kay Lord. Lord, salamat sa umaga po ito. Salamat sa iyong salita na nagpapalakas po sa amin. Salamat sa iyong salita na nagpapaunawa po sa amin, Lord, na sa aming sarili wala kaming magagawa. Wala kaming kakayahan. Hindi sapat ang aming lakas, Lord. Hindi sapat ang aming unawa. Kailangan ka namin, Lord. Kailangan ka ng church na ito. Kailangan ka ng ayal at magtalban. Kailangan ka ng mga kapatiran. Kailangan ka ng mga kalalakihan, kababaihan, YMO, kabataan, mga bata. Lord, samahan mo kami. Ituwid mo po ang aming mga buhay. Iangkop mo po sa iyong kalooban ang buhay ng bawat isa po sa amin dahil meron kang gustong gawin. Gusto mong pagpalain ang buhay po namin. Gusto mong mabago ang sitwasyon, ang sistema ng aming buhay, Lord. Hindi po namin ito kayang gawin sa sarili naming paraan. Pero sa iyo po, Lord, walang imposible. Ikaw po yung maghari. Baguhin mo po kami. Iayos mo po ang aming buhay. Iayos mo po ang aming puso. Na sa aming puso, ikaw yung aming first love. Ikaw yung aming priority. Ikaw yung aming unang pinakamamahal sa aming buhay at unang paglilingkuran sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Italin mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso ang iyong salita at maging kalakasan po namin at gabay namin sa aming pananampalataya sa paglilingkod po sa iyo. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you po. Salamat sa napakagandang message ng ating pastor. Tayo po itala ko sa ating Santa Cena po. Sige po mga kapatid, ating po inaanyahan natin po mga elders sa harap na tayo pong lahat ay magsitayo upang ating pong isagawa ang ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Gaya po ng paalala ng Biblia na sa ating pong pagganap at pakikibahagi sa pagkain sa tinapay, pagtunom sa saro ng mga katawan, sa dugo at katawan ng ating Panginoon ay pinapaalala po sa atin ng kanyang salita na kung meron man tayong mga pagkukulang o pagkakamali, makasalanan man na hindi nakalulugod sa Kanya, sa panahon pong ito ay magkaroon tayo ng oras upang magdilitili, makipag-usap sa Diyos ng ilang minuto, ating pong ipahayag, ating pong isumo sa Kanya, at hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, kapangyarihan. Tayo ay lumisin gawin karapat-dapat sa umaga po ito. Tayo po ay magkaroon ng ilang minuto ng ating pagtitili-tili upang sa ating pagtanggap ay mapagpala po tayo ng ating Panginoon.
po ang ating pong hilingin sa ating pong mga elders po na narito. Hingin po natin kay Nanay Daning na paunahan po tayo sa panalangin ng pangkapulungan. Lubos kami nagpapasalamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Tunay nga ikaw ang Diyos na mabuti. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami ay bigyan ng kagalakan, kasiyahan. At siya ang nagtubos ng aming mga kasalanan. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, ay amin sineselebrate ang kanyang kapanganganakan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na dakila. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, sapagkat ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Diyos na matuwid. At ito ang inumin at tinapay bilang simbolo ng katawan at dugo na siyang nabayubay sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Ama, at binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong i-extend ang ating mga kamay upang ipanalangin ang ating mga tatanggapin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong ipinagkaloob na anak, ang aming Panginoong Hesus, na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Siya ay namatay, nabayubay sa krus, inalay ang kanyang buhay upang ang aming mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Inalay niya ang kanyang buhay upang kami ay mabuhay. Binuhos niya ang kanyang dugo upang linisin kami sa lahat ng karunhan at ang kapatawaran ay aming matanggap. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa pagliligtas mo po sa amin. Aming dalangin, pagpalain mo po ang aming tatanggapin ito, na inumin ang tinapay na siyang sumisimbolo sa iyong katawan at dugo, na sa aming pagtanggap, Lord, ang kalakasan na nagmumula po sa iyo, at ang patuloy na pagpapaalala ng aming pananampalataya sa luwain mo po sa aming mga puso. Salamat po, purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, atin na po ipamahagi. Hawakan nyo lang po muna at sabay-sabay po nating tatanggapin.
Sige po mga kapatid, itaas po natin ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nasugatan, pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumikis sa bundok ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sa pag-aalay mo po ng iyong buhay sa amin, upang kami ay bigyan ng kaligtasan, upang kami, Lord, sa aming mga kasalanan ay mapatawad. Salamat po, at kami ay naugnay sa iyo. Ikaw ang ulo ng iglesia, kami ang iyong katawan. Aking dalangin, palakasin mo po kami, Panginoon. Patuloy, Lord, ang aming pananampalataya yung pasiglahin. Gamitin mo po na masigasig ang bawat isa. Na ang bawat isa ay maging bahagi ng pagpapalaganap ng iyong kaarihan dito sa lupa sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita sa mga taong, Lord, hindi pa nakakakilala po sa iyo. Pagpalahain mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Palaguin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. At gamitin mo po kami mightily and effectively. Sa iglesia po ito, ikaw ang maghari. Ang pag-ibig mo po ang siyang maghari. Lord, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang pag-ibig mo po ang siyang maging sentro ng iglesia po ito. Purihin, luwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Tayo po yung dadako ngayon sa Dance and Opera. Encouragement, Susan Dasano, after Sister Ang ating pong tithes and offerings guidance, yun po ay matatagpuan po dito po sa Nehemiah 12, chapter 12, verses 33 hanggang 44 po. Ganito po ang sinasabi, ng araw na yon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ng mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya ang ingay nila ay narinig sa malalayong lugar. 44, ng araw na rin yun, nagtalaga sila ng mga lalaking namamahala sa mga bodega, paglalagyan ng mga kaloob sa templo, gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. So sinasabi po rito, mga kapatid, kahit po yung mga bata ay nagdiwang sa natanggap nilang kaloob po ng Panginoon, tayo po ay higit na nakakaunawa sa mga bata na yung mga natatanggap din po natin na kaloob ng ating Panginoon ay nauunawaan po nating mabuti. Na mangyari lamang po na ibalik din natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Buong galak po natin ipagkaloob sa Kanya. At sinasabi po rito na yung unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sa panahon po natin ngayon ay ginagamit po natin yung ating mga kinikita po. Hindi po isang unang bunga. Na bakit hindi po kaya natin subukin po
mga kapatid, na mas higit pa sa ikasampung bahagi ng ating kinikita ang ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Ngayon pong taon na ito, bakit po hindi natin gawin po, huwag po tayong matakot na mawalan. Share ko lamang po ang aking naranasan na tungkol po dito. Na-share ko na po ito sa San Isidro. Dahil sa aming kinikita, binibilang ko po kung ano yung magkano yung 10%. Nahirapan po akong mag-compute. So, ang ginawa ko po, niran off ko na para walang butal-butal. Nangyari po, ang bait po talaga ng Panginoon dahil tinugon niya po agad. Yun po yung, hindi na po ako nagme-maintenance sa gamot. Sa gamot ko po, magkano po sa isang buwan. So, gawin po natin po, huwag po tayong matakot. Yun sa amin po, nakikita po namin. Alam niyo po, yung kalagayan po ng ating finance. Sorry po dahil siguro po talagang may share ko talaga ngayon na gawin po natin ito sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot na mawalan. Dahil po, binigyan po tayo ng kakayahang kumita. Binigyan po tayo ng kakayahang magtrabaho, malakas po tayo. Paano po kaya kung puro gamot na lang? Napupunta yung ating mga kinikita. Di po ba napakasakit, napakalungkot? So, pag-aralan po natin ng lubos po, na mas higit po na nakakatulong po tayo sa ating Panginoon. Na sana po, itong taon na ito, ay mabago na po yung ating pananaw. So, maraming salamat lang po. Sorry po dahil talagang naiano ko lang po ang aking experience po. Sana po ma-encourage po ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sige po, tayo po ay panalangin po natin ang ating mga handog. Panginoon, sa iyong harapan ang mga handog ng aking mga kapatid. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Gayon din po yung mga walang kakayahang magkaloob. Ano man, Panginoon, yung gawa ng kanilang mga kamay, ito man ay business, trabaho nila, Panginoon. Pagpalain mo ito. Ang mga kaloob na ito ay makatulong, Panginoon, sa pagpapalago ng salita rito sa bayan ng Talbag. At ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaataw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito po ang 5 piso para sa puso. Mula sa puso. Inaaya ko po na tayo po'y lahat na tumayo at tayo po'y sama-sama mawit sa ating closing song.
gawain. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat sa panahon ng pananalangin. At salamat sa iyo pong mga salita na patuloy, Lord, na nagpaunawa po sa amin na ang tagumpay ay ikaw sa aming buhay. Lord, papagtagumpayin mo po ang iglesia pong ito. Papagtagumpayin mo po ang mga cell group po namin. Papagtagumpayin mo po ang mga leaders po namin. Papagtagumpayin mo po ang bawat isa sa aming mga ministeryo. Pagpalain mo po, Diyos, ang kanilang buhay. Nadalangin ko po, Lord, ang umaapaw na pagpapala ay pagkaloob mo po, samantalang nakikita mo po ang iyong mga anak na sumusunod ng buong katapatan po sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa, kalingain, samahan, pagpalain, palaguin sa kanilang pananampalataya. At ikaw ang Diyos na patuloy na maitaas, mapapurihan, maparangalan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa sandali pong ito, sa aking pong pagtataas ng aking kamay, ay igawad mo po sa amin ang iyo pong mayamang pagpapala. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit ang patuloy natin maranasan. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. At gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen! Amen!